alam ko si Zorin Legaspi yun eh. Sabi niya, this is a once in a year experience and occasion eh. Hindi naman yata makatarungan that the very same government na supposedly giving you services and nagpapataas ng moral mo, nagpapataas ng mo sa buhay, ng estado mo sa buhay, they are the very same people na sinasabi, wag ka na. Wag na kayong kumain na madami. Oo, total naman. Ito maganda itong bobong si Larry Gadon. Nuknukan ng tanga talaga ito si Larry Gadon. Mantakin mo ang sabi niya. Noche Buena. Oo, ano ba ibig sabihin ng Noche Buena? O yan, unang-una sa lahat, sabi niya, yung i-celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoon. That's the main goal. O pwede naman daw tayong pwede naman kayong mag-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon di ba? O yun naman ang kauna-unahang purpose ng ng Pasko at Noche Buena. Yung puso ng pagmamahalan. Sabi niya. So ano ba yung usual na kinakain natin sa pang-araw-araw? Pagka Pasko, Noche Buena, kasya daw yung 500 eh. Kasi pag Noche Buena, sabi niya, syempre kakainin mo dyan yung hindi mo kinakain sa pang-araw-araw. Ano ba hindi mo kinakain sa araw-araw? Spaghetti. Hindi naman siguro kakain spaghetti araw-araw, di ka naman Italiano. So sabi niya, bumili ka ng spaghetti. Bumili ka ng spaghetti. May sukli pa nga daw eh. Tapos yun na, pag salu-saluan nyo na yung spaghetti, tapos isang tang daw na, isang litro na tang. Yun daw yung yung inumin ninyo. Lagyan nyo ng maraming yelo. Di malamig na, may spaghetti ka, may tang, tapos bumili ka ng tinapay. Para at least yung carbs, meron pang carbs na nakasama. So, ganun nila tayo tinatrato. Pero marami na mga tao nagsasabi na hindi talaga uubra. Kasi kung nag-set na rin lang kayo ng base na presyo, sana sinabi ninyo na yung mga pinakamahihirap nating mga pamilya na mayroong 500, kayang maglabas ng 500, ito yung mga options ninyo. Dapat ganun. Hindi yung parang, kasya na yan, Noche Buena, maging maging frugal kayo, maging matipid kayo dahil mahirap ang buhay. Putang ina nyo pala eh. Taragis pala kayo eh. Gusto nyo kami maghirap sa buhay. Gusto nyo kami maging simple. Tapos kayo pukin ang ina nyo, ang rangya ng mga buhay nyo. Supposedly kayong mga lingkod bayan yung nag-aangat ng buhay ng mga Pilipino. Moral na nga lang hindi nyo pa may angat eh. Hayop naman talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, tawan-tawa ako eh. Paano ba tayo itrato? Paano ba tayo itrato ng ating mga nasa gobyerno? May papakita lang ako sa inyong isa kung paano tayo itrato. Dahil napag-usapan natin yung 500 pesos na na tawag diyan yung Noche Buena. Ito ganun ang style nila eh. Itong problema natin eh. Maglalagay tayo sa posisyon ng mga tao na mga hindi competent. Mga tao na mga malakriminal ang ugali. Kaya ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas ganito. Naglalagay tayo ng incompetent na mga tao sa pamahalaan. Nung nakaraan, nasukol ni Marcoleta na meron tayong LTO USEC ba yan? Or ASEC or LTO official na walang credentials. Hindi abogado. Siyempre nga naman, kapag kinuha kang LTO, maraming saklaw na maraming saklaw na trabaho yan eh. Nandiyan pa yung kailangan marunong ka sa batas, marunong ka hindi lang sa batas trapiko kundi sa batas itself. Kasi siyempre minsan may mga may mga violations na kailangan ng hearing, lalo na kung gaano kalala yung violation. Tatanggalin ba yung nito, yung lisensya nito? I-revoke ba yung rehistro nito? Nandiyan pa yung kaliwat kanang mga batas na kailangan nating amyendahan, mga proposition, yung magpo-propose ka sa mga mambabatas, ano pa ba yung mga kailangan nating gawin para ma-improve yung trapiko sa atin.
Mantakin mo yung nasa budget deliberation ng LTO diyan sa Senado. Yung LTO official, putyang ina, karerista. Basta lang marunong mag-drive, nilagay na nila sa posisyon. Putang ina, puros incompetent talaga eh. O katulad itong si ano na ito, itong ano pang ano nito? Apelyido nito. O basta itong Department of Agriculture Secretary. Hindi magsasaka ito. Kahit isang puno ng kamatis hindi nakapagtanim itong hudas na ito. Pero siya ang nagmamanage ng agrikultura ng Pilipinas. Hindi ka naman maalam sa agrikultura. Utang ina niyan. O katulad niyan, si Claire Castro, nilagay nila diyan sa information office ng PCO. Information office, supposedly nagbibigay ng impormasyon sa tao, pero anong ginagawa? Putang ina, disinformation ang binibigay. Lahat puro kapikian. Makikita natin tayo mga Pilipino nakakaramdam sobrang hirap na ng Pilipinas, pero putang ina kung magbigay ng impormasyon si Claire Castro, akala mo puta nasa Europe ka, nasa Switzerland ka, parang punong-puno tayo ng benepisyo. At marami pang mga ahensya ng gobyerno. Marami pang mga ahensya ng gobyerno na incompetent yung mga nandiyan dyan. Speaking of incompetent yung presidente natin. Sa sobrang incompetence ng presidente natin, kita mo sa loob ng 3 taon, tinan mo nangyari sa bayang Pilipinas. Palubog, putang ina, nagnakaw pa. Ang mga hudas na yan, mantakin mo, binansagan silang pork barrel king at binansagan silang flood control ghost project family syndicate. Utang ina, pati smuggling kasama sila. Tapos ito pa matindi. Oo, mga adik pa. Yun ang sinasabi ni Amy Marcos, adik. Imagine niyo nangyayari sa bayang Pilipinas. It's because naglagay tayo ng incompetent na presidente, nagkaroon tayo ng incompetent na bansa. Naglagay ka ng di umanong adik na presidente na galing sa pamilya ng mga magnanakaw. Magnanakaw ang nanay, ang tatay, putang ina, magnanakaw si Marcos, pati daw asawa, pati anak, magnanakaw. Isang pamilya na magnanakaw nilagay mo dyan. Anong gusto mong mangyari sa Pilipinas? Uunlad? Hindi, sila lang uunlad. Magnanakaw mga hayop na yan. Yan ang problema natin ngayon. Ito ang masama nito. Nagnanakaw, babalikan natin lahat yan mamaya. Mainit na mainit ako ha. Oo, umpisa pa lang, umaatikabo na. Pero yan ang problema natin mga bossing. Nakikita natin yung rangya ng buhay ng mga buwaka ng ina niyan. Tapos tayo 500 ang kanilang i-allocate sa atin na as if yun lang yung deserve natin. Siyempre, kung halimbawa ako ang nasa pamumuno, sasabihin ko mga 2,000. O 2,000 siguro medyo tipid-tipid eh. May mga nakatanggap naman ng 13th month. 2,000 siguro pwede na. O, pero kung gusto nyo taasan, okay man lang din. Okay, kasi syempre minsan, parang alam mo yun, yung ano ka man lang nila, i-lift nila yung spirit mo since it's Christmas, tumodo tayo. Sige, todo ninyo, Christmas naman yan. Importante sa atin yung Pasko na yan. Yung mga susunod na araw, yun lang, problema natin yan. Pero basta, kasi tayo naman mga Pilipino, we live by the day. Ika nga eh. Oo, we live by our salaries and daily wages. So kung ano lang kung bukas wala na tayong makakain, wala na tayong magagawa, ganun talaga buhay. So sige, itodo nyo na ngayon kasi minsan lang naman ang Pasko para naman ma-feel natin medyo mapangit ang takbo ng ekonomiya natin, pangit ang tinakbo ng bansa natin dahil ang dami natin problema. Para makalimutan man lang natin yung problema sa isang araw, gawin naman nating festive. So sa mga may kaya, siguro 2,000, 3,000, 5,000, kaya yan. Pero dun sa mga walang pera, nako, hindi man makapagbigay yung gobyerno sa inyo. Tutulungan na lang namin kayo mag-budget at saka tutulungan na lang namin kayo, kakausapin namin yung mga supplier, yung mga manufacturers na wag na magtaas ng presyo ngayong December, yun lang may tutulong namin sa inyo. Tapos kung makakapagbigay kami ng ayuda, bigay kami ng ayuda dun sa mga talagang walang panghanda, pero dun sa may mga 500 na pera. Ito ang mga menu, pwede kayong mamili sa mga menu na ito para magkasya yung 500 ninyo. Kung sobra-sobra sa 500 yung pera ninyo, that's good. Pero kung 500 lang ang pera mo, ngayon kung mas mababa pa sa 500 yung pera mo, ayun, medyo delikado, dumiskarte na kayo. 'Di ba? Alam mo yung positive scripting lang, hindi yung putangin na masyadong matapobre. Ganito nila sinusolusyonan yung problema natin. May problema ang bayang Pilipinas. Inaayos ba nila? Hindi. Tingnan nyo kung paano magsolusyon to mga putang inang
Itong mga putang ina mga taga-gobyerno na to, ha? Magmanok na lang kayo. Yan ang payo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa gitna ng tumataas na presyo ng galunggong. O, putang ina, gago, di ba? Tumaas ang presyo ng galunggong. Anong solusyon ng putang inan to? Ang solusyon ng hudas na ito, magmanok na lang kayo. Ang problema dito galunggong eh. May sarili tayong problema sa manok, may iba pa tayong problema sa baboy at sa baka at sa itlog. Lahat may problema tayo sa bigas, problema sa sili, problema sa sibuyas. Lahat ng produktong pinoproduce natin, may problema tayo. Ngayon, itong problema na to specific sa galunggong. Nagtaas ang presyo ng galunggong. Ang sagot ng gago, magmanok ka. Yun ang solusyon. Pukin ang ina niyan. Parang sinasabi niya, wala akong pamasahe ngayon. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Ang solusyon ng putang ina nito, huwag kang pumasok. Para hindi ka mamasahe. Tama yun, bobo. Tangina ganyan nila sinusolusyon ang problema natin. O ganito, may problema tayo sa droga. Sosolvin nila yung problema sa droga? Hindi. Hindi nila sosolvin yung problema sa droga. Bibigyan kanya ng ibang alternatibo para hindi mo daanan yung problema na yun. O bako-bako yung kalsada dito. Anong gagawin natin? Umikot ka sa kabilang kanto. Tangina niyan. Ang solusyon sa bako-bakong kalsada, ayusin yung kalsada na yun. Ang solusyon dito sa pagmamahal ng presyo ng galunggong na ito, pababain yung presyo ng galunggong. Kung ano man yung kailangang gawin para mapababa yun, yun ang solusyon. Hindi solusyon yung magmanok. Putang ina mo, paano kung allergic ako sa manok, galunggong lang yung pwede kong kainin. Wala na ako ibang pwedeng kainin, galunggong lang, tas hindi ko pa afford. Pag mamanukin mo ko, hindi pinatay mo ko, tarantado talaga eh. Ganito i-address ng gobyerno ang problema ng Pilipinas. Oo, because naglalagay tayo ng mga incompetent na mga cabinet officials, mga cabinet secretary. Naglalagay tayo ng mga incompetent na mga politiko. Putangin na problema rin talaga kasi tayo eh. Nagsimula talaga ang problema na ito sa pag-upo ni Bongbong Marcos dahil tanga siya, bobo siya, wala siyang utak. Ang ilalagay niya, makakapag-produce ba yung tanga ng mga Einstein at saka ng mga bright na mga tao? Hindi. Kapag bobo ang nilagay mo doon, putang ina ka, mas bobo sa kanya yung ilalagay niya sa ilalim niya. Ano mangyayari sa Pilipinas? Kaya ayan, puta ina yan, Laurel na yan. Sabi nga nila, di daw nakapagtapos ng eskwela to eh. Nagkataon lang mayaman talaga ito at magkakaibigan sila. Kaya inilagay yan dyan. May problema tayo sa bigas. Anong gagawin mo? Huwag kang magkanin. Di ba ganun ang style nila? Para hindi ka magka-diabetes. Nung nakaraan, may problema tayo sa traffic. Di ba? Sinabi ni tawag dito ni Mr. Palengke, nakalimutan na natin yung pangalan nun, no? Si gumaganon. Sa traffic. O, sabi niya, hindi naman nakakamatay yung traffic. Nakakabagot lang pero hindi nakakamatay. Tignan mo, ganun mag-isip itong mga elitista na to. Once na naglagay ka ng elitista, tarantado at tanga sa pamahalaan, ganito ang solusyon nila sa bawat problema. Ang solusyon nila sa problema, hindi solusyonan yung problema, maghanap ng alternatibo. Tangina niyan. Hindi pwedeng ganun. O halimbawa, ginigera ng China ang Pilipinas. O ano ang solusyon ng mga yan? Lahat ng Pilipino sumakay ng bangka, lumaglayag papunta ng Malaysia, walang gera dun. Alam mo yun? Bobo eh. Ganyan din ang approach nila dito sa Noche Buena. Hindi nila napapansin na anti-poor yung kanilang mga suggestion. Itong ginagawa na ito ni Laurel, anti-poor. O look for alternative. Hindi natin solusyonan yung problema. Tinatanong sa iyo, galunggong para mapababa natin ang presyo ng galunggong, siguro kailangan bawasan natin yung tax, bawasan natin yung taripa, ganito, ganyan. O kaya mahina konti ang huli natin ng galunggong. May mga mangingisda tayo na na ititrain paano mangingisda ng galunggong para bumahan ng galunggong sa merkado. Yung mga ganong solusyon, di ba? Hindi ko alam kung tama yung suggestion ko, pero at least ako nag-iisip ako ng suggestion ito eh. Sir, ang mahal po talaga ng galunggong ngayon. Hindi na afford. Pagka ikaw nagda-diet, ikaw healthy, isda talaga kakainin mo eh.
O, sabi niya, hindi, magmanok na lang, mas mura. Tangina niyan, hindi kami naghahanap ng mas murang pagkain. Ang pinag-uusapan natin dito, galunggong. Utak galunggong ka talagang, hayop ka. Ayon sa kalihim, mahal ang galunggong dahil sa kulang ang supply nito. Mahal ang galunggong dahil kulang ang supply. Anong gagawin mo? Di paparamihin mo yung supply. Paparamihin mo yung supply. Anong gagawin mo? Yung mga mangingisda, pumunta ka sa mga mangingisda. Anong pinangingisda mo? Tamban. Huwag ka muna magtamban. Pumunta kayo dun sa lugar kung saan marami ang galunggong kasi mahal ng galunggong, pabahain natin ang galunggong. Pag uwi kayo ng maraming galunggong, bibigyan ko kayo ng bonus, mga bangka, ganyan, no, di ba? Putang ina talaga to mga taga-gobyerno to, mga bopols talaga. Sa ilang pamilihan sa Metro Manila, higit 300 piso na ang kada kilo ng galunggong. Sa kabila nito, inaasahang dadami ang pagpasok ng ibang isda gaya ng tulingan. Konti lang daw ang pumapasok na galunggong ngayon kasi walang mabili sa... Oh, yun nga, walang mabili. Ibig sabihin, walang nangingisda ng galunggong. Bakit? Bakit? O ikaw, may malalaki kang barko. O di ba, taga-ano ka eh, yun ang negosyo ninyo sa mga isda. O bakit hindi mo utusan yung kumpanya mo, hanguin lahat ng galunggong sa dagat para magkaroon tayo ng maraming galunggong dito? Utang ina, mga tanga talaga kayo eh. Sources. So talagang ang galunggong will remain high. Kung ganyan kamahal yan, magmanok na lang kayo. O, di ba? O, para kayong pinaglalaruan eh, mahal, magmanok. O, halimbawa, natatakot kayo. Oy, si Toto, oh, nandoon pa sa video. Oy, Toto, sampalin mo nga yung putang ina niyan. Bugok eh. Oy, alam mo, si Toto yun eh, nakasombrero. Oh, ayan, kita niyo yung mata. Yan si musikero sa bukid. Oh. So, nagdi-disguise ka na naman ha. Kaibigan ko yan, mahal na mahal ko yan eh. Walang Jew naman, oh. Oh, alam mo, may problema tayo sa peace and order. Pag lumabas ka ng bahay, pucha yan, maho-hold up ka. Anong gagawin ng gobyerno? Huwag kayong lalabas ng bahay, ilak nyo yung mga bahay nyo. Putang ina, kailangan ko pumasok sa trabaho eh. Pag di ako lumabas ng bahay, di absent ako, tanga ka, di nagutom kami. Hindi ko na problema yun. Basta ang tanong nyo, may raming krimen sa labas, o di ang solusyon, huwag kayong lumabas. Pero ang dapat solusyon dun, putang ina, huntingin natin lahat ng mga magnanakaw kriminal, mga hold-upper. Lahat ng mga masasamang loob, police visibility, puta, siyurin natin lahat ng mga iskinita. Para ganun ang solusyon. Puta ina, solusyon nila, hindi solusyon eh. Ang solusyon nila, alternatibong pantanga eh. Yan ang problema pag naglalagay tayo mga bossing ha, ng mga tatanga-tanga na mga taga-ahensya ng gobyerno. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama pala